kita nyo kung paano ka-ipokrituhan ha. Noong si Villanueva ay nasa panig ng grupo ni Cayetano, iniimbestigahan ng DOJ. Ano yun? Eto, kita nyo kung paano ka-ipokrituhan ha. Opo. Ni Justice Remulla ha. Remulla. Oo, Okay. hindi Justice yung ombudsman. Oo. Okay. Nung lumipat na Nasa kanila na. Nasa kanila na. Teka muna, hindi pala kumpleto yung sinasabi ng DOJ. O, Sabi niya, Okay. hindi daw sila bound ng findings ng DOJ. Kasi independent daw sila. Sabi niya, hindi kami maaaring sumunod dyan sa findings ng DOJ. Independent ang ombudsman. So kung sabihin man ng DOJ, dapat nang kasuhan si Villanueva, magsasagawa kami ng sarili naming pag-aaral. Yan ang sabi ni Remulla. Very clear yan. Pero, tingnan mo ha, pakinggan mo, Jujubi. Sige po. Pero, yung sabina nila kay Mike Defensor at saka doon sa 18 Marines at saka doon sa kay Levy Baligod, sinasabi nila sila daw ay inatasan ng ombudsman na tignan yung kredibilidad ng 18 Marines. Kita mo kay hipokrituhan yan. Iba na. Ngayon, niloloko nyo kami. Parang nyo kami. Parang nanggugulo lang kayo sa gobyerno. Ba't ganon? Yun ang sinasabi ko sa mga ito eh. Mabigat eh. Oo. Pagka pabor sa kanila, ganito. Pag hindi pabor sa kanila, ibang bagay. Kapag mga kalaban ng administrasyon, bawal umalis. Trial by publicity. O, di ba? Bakit Wala ganyan? pang kaso kung ano-ano nang sinasabi. Kakasuhan si Marcoleta, kakasuhan ng human trafficking plunder si Mike Defensor. Pero, ayan, kita nyo ha, di ba? Inimbestigahan na si Joel Villanueva ng DOJ. Diyan nakikita panakot lang pala yung investigasyon eh. Kay Joel Villanueva, di ba? Ayun. O, kita mo, inimbestigahan na ng DOJ ang mga sinasabing anomalya ni Joel Villanueva. Pero sabi ni Remulla, hindi pa daw katanggap-tanggap sa kanya. So, saka na daw, saka na. Can you imagine that? Noong si Villanueva ay nasa panig ng grupo ni Cayetano, iniimbestigahan ng DOJ. Nung lumipat na nasa kanila na. Nasa kanila na. Teka muna, hindi pala kumpleto yung sinasabi ng DOJ. Paano yun? Eto, kita nyo kung paano ka-ipokrituhan ha. Ni Justice Remulla. Remulla. Hindi Justice yung ombudsman. Okay, ombudsman. Sabi niya, hindi daw sila bound ng findings ng DOJ. Kasi independent daw sila. Sabi niya, hindi kami maaring sumunod dyan sa findings ng DOJ. Independent ang ombudsman. So kung sabihin man ng DOJ, dapat nang kasuhan si Villanueva, magsasagawa kami ng sarili naming pag-aaral. Yan ang sabi ni Remulla. Very clear yan. Pero, tignan mo ha, pakinggan mo, Jujubi. Pero, yung sabina nila kay Mike Defensor at saka doon sa 18 Marines at saka doon sa kay Levy Baligod, sinasabi nila sila daw ay inatasan ng ombudsman na tignan yung kredibilidad ng 18 Marines. Kita mo kung hipokrituhan yan. Iba na. Ibig sabihin, sila ay pinapayagan nila na ang NBI ang mag-determine kung credible o hindi yung 18 Marines. Pero DOJ. Okay naman yun eh. Ang NBI ay sa ilalim po ng DOJ. Ba't gano'n? Bakit kapag yung Marines, inuutusan nyo to, hindi naman pala kayo bound ng findings ng DOJ. So anong saysay nung ginagawang sabina ng DOJ kay Mike Defensor, kay Levy Baligod, dun sa 18 Marines? Para pang-inis lang, pang-haras lang, pang-buwisit lang. Kasi, kung hindi naman kayo bound niyan, bakit nyo pa dinelegate? Kayo rin pala maggagawa ng sarili nyo investigasyon. As in fact, habang iniimbestigahan sina Mike Defensor sa NBI, merong sariling memorandum yung NBI, pinatatawag din sina Mike Defensor, mag-iimbestiga din. Pwede hindi nyo sundin yung investigasyon ng NBI. Bakit nagpapa-imbestiga pa kayo? The waste of time and resources and effort ng gobyerno.
Ngayon, niloloko nyo kami eh. Kala Parang nyo, maloloko nyo kami. Oh. Parang nanggugulo lang kayo sa gobyerno. oo. Ba't ganon? Yun ang sinasabi ko sa mga ito eh. Mabigat eh. Oo. Pagka pabor sa kanila, ganito. Pag hindi pabor sa kanila, ibang bagay. Ayun. O, parang si Rizzo Ontiveros. Nawawala sa Oo, noong bisyo. 2022. Gusto pa magpresidente. Oh. Noong 2022, sabi niya, yan daw cyber libel at libel na batas ay dapat tanggalin na sa statute books, pawalang bisa. Bakit? Ginagamit daw pangharas sa mga journalist, pangsupil ng malayang pamamahayag. Pero kapag siya na ang pinupuna, dinidemanda niya. Katulad Ayun. ko, yung mga journalist, kina Kipichu, sinidemanda niya lahat under the cyber libel law. O akala ko ba doon sa explanatory note ng Senate bill mo noong 2022? Oh. Sabi mo, tanggalin na yan. Kasi hindi Anyari. magandang batas yan. Pero ginagamit mo. Di ba, ipoklito ka? Ay, grabe. O, bago itong mga followers ni Risa, sa sobrang kadesperaduhan na nila, kasi wala namang may gusto kay Risa, ang popularidad niya ay below sea level, may pakilig-kilig pa silang Winry. Ano ba yan? Wala na ba kayo maisip? Ano kayo, showbiz? Seryosong politika ito. Winry, love team. Yun na lang ang kaya nyo. Ayan. Nako. Ayan, from Point Cynthia. Ayan. Dapat iisang lugar lang ang rally, hindi watak-watak, tuloy-tuloy, walang uwian, 3 to 7 days para maging effective at may kaya at lumakas ang loob ng mga militar na dinggin ang suporta ng sigaw ng bayan. Ay, pwede naman pong yung sa liwasan ay pumunta ng EDSA. lahat po diba? nasa liwasang Bonifacio. Relax lang po Ayan. kayo. Oo. Ayos. Everything will be okay insofar as this peaceful rally is concerned. Ayun. Yan. Okay? Huwag kayong mag-alala. So, yun po ang ating problema dyan. Sa ngayon, anong ginagawa natin bukod sa paghaharas sa mga nag-expose ng corruption? Nananakot. Etong Sigibo, kung Takot. ano-anong ginagawa, binabati ko sa China. Wala naman pong problema. Ang Vietnam po, ang Indonesia, meron ding away sa China pagdating sa South China Sea. Ayan. Pero, hindi po katulad natin na parang wala nang matinong ginawa ang China. Hindi po pwede yun sa international diplomacy. Kung hindi mo matanggap ang China, ay mag-break off na lang tayo ng diplomatic relations. Yun lang. Parang yung isang bansa na tinanggal nila, yung Burkina Faso, tinanggal nila yung diplomatic relations nila with France. Kasi hindi nila matanggap yung ginagawa daw ng France, hindi naman natin kaya. Kita mo ang Vietnam, katulad ng sinabi ko, at ang Indonesia, may Opo. dispute din sa Ah. South China Sea. Pero, pagdating sa ibang bagay, sila na ay nakikipag-cooperate. Anong nangyayari? Kita mo, yung mga nakikipag-cooperate economically. Kasi ang yeah. China ang biggest trading partner ng Pilipinas Opo. Aawayin Aminin mo natin ng yan. gusto. Aminin natin Hindi yan. mo naman sinasabing wag nang pakialaman ng Opo. South China Sea. Galit din ako at I am on record na pinoprotesta ko yung ginagawa sa ating mga mangingisda. Ayan, may mga kolum ako, pwede niyong basahin. Ngunit, hindi pwedeng away all the way, 100% parang ginigera mo. Nakita niyo yung mga